dati pa ako nasasaktan sa mga ginagawa mo. Bakit ka naman masasaktan? Kasi... Kasi noon pa mahal na kita eh. Ano ba? Di ka ba marunong magpanalintik ka? Sorry ah! Naputikan ka ba? Eto naman, konti lang naman eh. Ano ka ba? Sorry, hindi ko sinasadya. Sobra ka na. Sinadya mo to. Sobra ka naman? Pasalamat ka nga, yan lang ang inabot mo eh. Alam mo, ang konti nga eh. Gusto mo, dagdagan natin. Kaya ka! Lamang ka ba na mukha mo? Hindi ako talaga. Ba, senyoreto, hanggang ngayon, extended pa rin yung celebration ng birthday ni Rochelle? May inom pa rin kayo, ah. Hindi celebration ang tawag mo dito. Paglalasing. I wanna get drunk. Dahil alam ko, wala na akong mapapala sa kaibigan mo. Senyoreto, mabuti na lang at alam niyo mo. Senyorito, huwag niyong pakinggan yan. Alam niyo naman loka-loka yung babaeng yan eh. Eh, bakit naman ho kasi parang sumusuko na kayo? Because I saw how close she is with Arthur. Told kanina, hindi niya pinansin yung mga regalo ko sa kanya. Mas pinansin niya pa ang regalo ni Arthur. Siyempre naman, senyoreto. Larawan niyo ng daddy niya at saka ni Rochelle. Mas importante yun, senyorito, kesa sa regalo niyo mo. See, pati ikaw sunshine. Kampi ka na kay Arthur. Shane, pagtapat ko nga. Mahal ba ni Rochelle yan? Si Arthur nga ba ang ipapalit niya sa akin? Senyorito, sa totoo lang, ako balo. Hindi ko naman alam kung ano yung nasa loob ng damdamin ni Rochelle. Pero kasi ang best friend ni mo, sobra-sobra mang pagmamahal ang pinapakita kay Rochelle. Bakit? Kulang pa ba yung mga pinakita ko? Hindi niya alam na hirap na ako. Ano pang gusto nila siya na gawin ko? Para maniwala siya that I can't live without her. Eh, senyorito, kunting tiyaga pa, pasensya, tsaka pagtitiis. Malay niyo maghimala, di ba? Mabalik sa inyo yung pagmamahal ni Rochelle. Oo nga naman, senyorito. Tama nga naman si Mea. Ikaw kanino ka ba talaga kampeha? Manang-mana ka eh. Sabadi ha, Parang ahas. may kilala akong ganyan. Sige, makakainis ka na. Kapalang mukha ba? Tama na! Na! Itong tatandaan mo. Ang laki ng atraso mo sa akin dahil sa nangyari sa mami ko, kaya hindi kita titigilan. Sirain ko yung buhay mo. Simula pa lang to.
Hazel, anong ginagawa mo dito? Ano yung ginagawa mo? Diba sabi mo, mahal mo ko? Ano ka ba? Ako lang to. Ano nangyari sa'yo? Ba't ganyan itsura mo? Away kami ni Icy. Pang-abot kami. Mawa ka naman. Mamaya tayo magkwentuhan. Hugasan muna natin mukha mo. Raul, pakilinis naman. Ikaw talaga, natatawa ka pa dyan. Eh, sino ba naman kasing hindi matatawa? Eto nakita mo na tong itsura kong to. Yung sa kanya, mas grabe pa. Nagmukha talaga siyang kawawa sa akin kanina. So, masayang-masaya ka naman sa ginawa mo. Totoo? Hindi pa. Dahil hindi pa siya bayad sa nangyari sa mami ko. But sooner or later, I know she will. Sisiguraduhin ko na masisingid ko siya sa pagkamatay ng mami ko. Pahihirapan ko siya ng husto hanggang sa siya na mismo yung sumuko at lumuhod siya sa paanan ko. Kung nagawa niyang mawala sa hansin ko, mawawala rin lahat ng taong mahal niya. At kapag nag-iisa na siya at nagdudusa, siguro doon lang ako makukontento. Hindi ko kayang gawin to, Harry. Hindi ko kayang pinapagawa ni Inay. Timmy, Harry, mabait ka sa akin. Hindi ko kayang lokohin ka. Hindi ko kayang saktan ka. Sorry. Ayoko na. Nakikipag-break na ako. Kahit anong pilit kong mahalin ka, hindi ko talaga kaya. Si Edgar lang talaga ang mahal ko. Sorry. Sama pala ng pagtatapos ng birthday mo? Bakit kasi hinayaan mo si Icy na saktan at laitin ka? Ba't hindi ka lumaban? Umaban naman ako kahit papaano. Naisip ko si Itay eh. Parang hindi ko na siya nirespeto. Kaya nagpatalo ka. Kaya kahit kasalanan ng mama nung Icy na yon, kung bakit siya namatay, hinayaan mo pa rin si Icy na sisihin ka niya? Rochelle, mag-isip ka nga. Hindi sa lahat ng oras magbibigay ka. Lalo na kung agrabyado ka. Higit lalo na kung nasa tama ka. Kung ako'y nasa katayuan mo at ginanon ko ni Icy, grabe matitikman niya. Nasasabi mo lang yan kasi hindi kayo magkaano-ano. Pero kung kapatid mo siya, magpapasensya ka rin. Hayaan mo na siya. Siguro, hindi niya lang matanggap yung pagkamatay ng mama niya.
Kaya ibinubunton niya sa akin yung galit niya. Shell, namatayan ka rin ng ina noon. At ang sabi mo, mama ni Icy ang may kagagawan noon. Ang itay mo, pinatay din siya. At ikaw ang sinetap ni na Icy. Ginulo nila yung buhay mo. Tapos ngayon hahayaan mo sisihin ka ni Icy dahil sa pagkamatay ng mama niya? Mag-isip ka nga. Sigurado ka bang totoo ang lahat ng to? Oo, ma'am. Pawang totoo at nangyari ang lahat ng iyan. Sa katunayan nga ho, yung ibang papeles dyan, sa records pa ng pulis ko nakuha. Eh, saan niyo ho ba gagamitin yan? Bakit pina-research niyo pa sa akin ang tungkol sa pamilya Abellana? Actually, gusto ko lang naman malaman ng totoo eh. Pero nagugulat ako sa mga nadidiscover ko ngayon. Pabalik na tayo sa bahay. Ang inay! Ang inay! Inay, nandun ang inay! 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 Ano nangyari? Ano? Best friend? Wala na ang inay mo. Tama si Jonah. Matagal na ako nagtiis. Matagal na ako nanahimik. Ni hindi ako lumalaban. Na kung tutuusin ako ang naapi, pamilya ko ang nawasak. Mga magulang ko ang nabuwis ng buhay. Itay, patawarin niyo ako kung nakalimutan ko kayo ni Inay. Patawarin niyo ako kung nagsawalang kibo ako. Patawarin mo ko, Tay, kung mas inuno ko pa ang kaligayahan ko kaysa sa paghanap ng katotohanan tungkol sa pagkamatay mo. Hindi na ako mauulit to. Hindi na ako magpapatalo. At ipinapangako ko sa inyo na bibigyan ko kayo ng katarungan. Hahanapin ko pumatay sa inyo, Tay. At hindi ako titigil hanggang hindi siya mapaparusahan. Hindi naman po ako masamang tao eh. Mahal na mahal ko nga po yung daddy ko eh. Kahit nandalaman ko na hindi niya ako tunay na anak. Pero kailangan natin gawin to. Alang-alang sa mami mo. Madali lang yan, Iya. Panay ako dyan. Huwag niyo na ho patagalin to. Baka makonsensya na ako magbago pa yung isip ko eh. Huwag kang mag-alala. Pagbayang mo sa akin lahat. Ako ang bahala. Makakalaya ang mami mo. Nagsisinungaling po yung babae yan. Tingnan niyo po, may dugo pa siya. Oh. Siya po talaga yung pumatay sa daddy ko. Nakita mo siya eh. Siya talaga yung pumatay sa daddy ko. Mamamatay tao yung babae yan. Siya talaga, kitang-kita ko siya. Siya yung mamatay sa daddy ko. Siya talaga yung pumatay sa daddy ko. Mamamatay tao yung babae yan. Nagsisinungaling po yung babae yan. Nakita ko po siya. Siya po talaga yung pumatay sa daddy ko. Tingnan niyo po, may dugo po siya. Kasi siya po talaga yung pumatay sa daddy ko. Kitang-kita ko siya. Mamamatay tao yung babae yan. Siya po talaga yung... Icy! Icy! Umuungol ka. Nananaginip ka ba? Dinig kasi sa kabilang kwarto eh. Siguro,
panaginipan mo? Wala. Wala. Hindi ko na maalala. Ginulat niyo kami, Ma. Akala namin tatagal pa kayo sa Manila. Eh, yun nga din ang akala ko eh. Pero wala na akong gagawin doon. Nakuha ko na kasi mga information sa kailangan ko. Information? Anong information? Na dapat lang talaga mamatay ang Janine na yun. Dahil masama siyang tao. Ma, ano ba yung salitaan niyo? Baka nakakalimutan niyo na siya ang ina ni Izzy. Besides, patay ng tao. Bakit siya nagsasalitaan ng ganyan? Pag gusto mo siya, di ba gusto mo din siyang maging babae? So why you suddenly mad at her? Kalimutan niyo na lang yung sinabi ko. Siguro pagod lang ako. Papahinga na lang ako sa kanan tayo mag-usap. What's wrong with mommy? Bakit ganun siya? Michelle? Michelle, ano nangyari? Ikwento mo naman sa akin. Ano, nagkakamabutihan na ba kayo ni Senyorito Harry? O ano, naakit mo na ba siya? Hinalikan mo na ba siya? Nagyakap ba kayo? Ano, anak? Hindi ko nagawa yung gusto niya, inay. Ano ka mo? Wala akong nangyari. Dahil inay, hindi ko kayang ibigay yung sarili ko sa taong hindi ko naman humahal. Ano na naman ba yung pinagsasabi mo? Di ba nagkaintindihan na tayo? Inay, gusto ko naman hong sundin yung pinapagawa niyo eh. Alam niyo naman ho yun, di ba? Pero nay, may mga bagay ho na hindi po natin pwedeng ipilit. Kami ho ni Senyorito Harry, hindi po talaga kami para sa isa't isa. Kaya nay, tigilan niyo na ho yung pangungulit sa akin na mahalin ko ho siya. Dahil wala na ho kaming dalawa. Nakipag-break na ho ako sa kanya, inay. Ano? Baliw ka ba? Bakit mo ginawa yun? Ay, hindi ko ho kayang manloko ng kapwa ko. Kung kayo ho, kaya niyo ho manloko, hindi ho ako. Walang niyo ako? Wala kang karapatang pagsalitaan ako na ganyan! Ina mo pa rin ako. Hindi mo lang alam ang hirap ko. Mabigyan ka lang ng magandang buhay. Mag-isa kitang pinalaki. Itinaguyod ko ang iyong pag-aaral. Kahit hirap tayo, ginawa ko ang lahat para sa'yo. Pagkatapos ako, isang bagay lang ang hinihiling ko sa'yo. Hindi mo pa ako mapagbigyan. Bakit parang nagpasakin to? Para sa ating dalawa. Bakit hindi mo maintindihan yun? Inay, kayo ho, hindi marunong umintindi. Bulag na ho kayo. Nabulag ho kayo ng sobrang paghahangad nyo ng pera. Mukha na ho kayo pera. Adlokong kwento! Ingrata ka! Ingrata! Para sa kinabukasan mo, ang iniisip ko! Ha? Nakakaintindi ka ba? Pinagtatanggol mo ba ang babaeng yan kahit inaayawan ka? Alam ko. At papapayag ka naman? If that's what Michelle wants to do, then you should respect her. Don't you dare touch her if you want to keep your job. She
Galit ho si Senyora sa mami ni Izzy? Oo. At hindi ko alam kung bakit. Pero may kutob ako. May nalaman siyang information tungkol kay Tita Janine. Ano naman pong impormasyon yun? Hindi ko alam, Mia. Pero kinakabahan ako. Pakiramdam ko, malaking bagay ang nalaman ni Mami. At may kinalaman niyo sa buong pamilya ni Izzy. Kasama na si Rochelle. Si Rochelle, ano naman ho yung nalalaman niya? Nang gabing makita kong patay si Itay, kami lang ni Icy at yung kaibigan ni si Daniel ang tao doon. Ibig sabihin, kami lang tatlong pwedeng suspect. Pero ako ang tinuro ni Icy. Bakit ako tinuro niya? Bakit akong sinabi niyang pumatay kay Itay? Alin sa dalawa? Gusto niya lang akong patalsikin sa bahay niya. O para pagtakpan ng nalalaman niya. Ano nga bang totoo? Ma, akala ko bang papapahinga na kayo? Oh yeah, patulog na ako. I'm just reading something. Ano yan? This one, ano to, papeles, mga, papers from Manila. Go ahead, sleep ka na. Pasensya na, Ma. Pero hindi kasi ako mapalagay sa sinabi yung kanina. Ano sinabi ko? Tungkol to sa mami ni Izzy. Ano hong nalaman niyo sa kanya, Ma? Anong information sinasabi niyo? Philip, ayoko mo nang pag-usapan yun. Bakit ayaw mo? Hindi ba concerned din ako dito? Dahil involved din ako sa pagkamatay ni Tita Janine. Idagdag na muntik ko na maging asawang anak niya. Kaya kung ano man nalaman niyo, gusto ko rin malaman. Dahil aamin ko sa inyo, Mami. Nakukonsensyan din ako sa pagkamatay niya. Philip, hindi ka dapat mo konsensya. Dahil dapat lang siya magbayad sa mga kasalanan niya. Ang dami niyang mga bagong tinatago. Like what, Ma? Totoong sinabi ni Rochelle noon na si Janine ang pumatay sa nanay niya. Kaya nakulong si Janine. And then nakalaya lang si Janine nung namatay si Robert. Si Robert, ho? Sino ba talaga pumatay sa kanya? Si Rochelle ba? Yun ang sabi nila. Dati naniniwala ako doon. Pero ngayon, hindi na. Paano niyo nasabi yan? Nakuha ko ang mga records ng mga police. Records that they kept from the public because someone paid for it. Anong sinasabi dito? Dahil sa saksak sa katawan ni Robert, hindi babae ang gumawa nun. Hindi lalaki. So, ibig sabihin, hindi si Rochelle pumatay sa amin. Hindi. Pero hindi ko alam kung sino. Noemi! Noemi, bakit ba hindi niyo buksan yung pinto? Ano may mga tao yun? Ay, nakakainis. Kamusta ka na, Izzy? Anong ginagawa mo dito? Masyadong delikado ang nalaman niyo, Ma. Nagulat nga ako sa na-discover ko eh. All I wanted to do was to clear your name. Tapos biglang ang nakita ko, mga baho, mga sikreto. Kailangan malaman ito, Rochelle. Philip, hindi pwede. Nawawala pa ang pumatay kay Robert.
Delikado siya. Hindi natin alam kung nahanap pa siya o buhay pa siya. Paano yun? Hindi ka pwede madamay dito. Hindi mo pwede sabihin kay Rochelle. Gusto niyong itago ko kay Rochelle yung totoo? Ma, nagtago si Rochelle ng matagal. Nag-fight siya ng identity para lang hindi siya mahuwit ng mga pulis. At ngayon alam na natin na hindi siyang tunay na kriminal. Tapos gusto niya pang itago sa kanya to. Hindi ko gagawin yun, Ma. Kailangan malaman ito ni Rochelle. Dahil buhay niya to. Bakit para namang gulat na gulat ka na makita mo ako? Di mo malang ba ako patutuloyin? Tuloy ka. Hindi ko inaasahan na makikita pa kita ulit. Anong ginagawa mo dito? Akong promiso ako. Kailangan ko ng malaking pera. 200,000 piso. At sa akin kahihingi? Bangko ba ako? May patago ka? Malinis yung usapan natin, di ba? Bayad ka na. Wala kang makukuha sa akin. Ang ibig mo sabihin, hindi mo ako matutulungan. Daisy, gusto mo bang mabisto? Gusto ba bang malaman ng lahat kung sino ang nagpapatay kay Robert Avellana? Meron lang akong gusto sabihin sa'yo. Ano? Tungkol to sa killer ng tatay mo. Anong tungkol sa killer? Lalaki, Rochelle. Lalaki ang pumatay sa ama mo. Mga kwentong puno ng inspirasyon ang inihatid sa inyo ng Daisy Chef.